Kamusta mga kaibigan? Welcome ulit sa ating channel. Ngayon tatalakayin natin ang latest update mula kay Doc Willie Ong tungkol sa kanyang kalusugan, politika at mga pananaw sa ating bansa. Kung bago ka dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga bago naming content. Tara, simulan na natin! Una, pag-usapan natin ang update ni Doc Willie tungkol sa kanyang kalusugan. Sa kanyang pinakabagong video, ibinahagi niya na sumasailalim siya sa chemotherapy para sa kanyang sakit na cancer. Binanggit niya na sa darating na Oktubre malalaman kung lumiit o lumaki ang kanyang tumor, isang napakahalagang update para sa kanya. Si Doc Willie, tulad ng alam natin, ay laging bukas sa kanyang kalagayan at ang ganitong antas ng katapatan ay talaga namang tinatangkilik ng kanyang mga taga-subaybay. Hindi madali para sa isang public figure na maging ganito ka-vulnerable, ngunit ipinapakita ni Doc Willie ang kanyang lakas kahit nasa harap ng matinding pagsubok. Napag-usapan din niya ang mga pisikal na hamon ng chemotherapy tulad ng matinding constipation at pagkalagas ng buhok. Pero sa kabila ng lahat, nananatili ang kanyang pagiging positibo. Ano ang masasabi ninyo? Nakaka-inspire ba kayo sa laban ni Doc Willie? Ibahagi ninyo sa comments. Hindi lang tungkol sa kanyang personal na kalusugan, ang binahagi ni Doc Willie, ginamit din niya ang pagkakataon para talakayin ang isang napakahalagang issue, ang sistema ng kalusugan sa Pilipinas. Ibinahagi niya kung paano ang kanyang karanasan sa ibang bansa tulad ng Singapore ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pananaw kung gaano kalayo ang kalidad ng ating healthcare system. Binanggit niya ang mababang sahod ng mga Filipino healthcare workers, partikular ang mga nurses, na labis na nagsasakripisyo sa kanilang trabaho. Nanawagan si Doc Willie ng reforma sa kalusugan, at ito ay isang bagay na talagang nakakaantig sa maraming Pilipino na nahihirapan sa gastusin sa ospital o pagkuha ng tamang pangangalagang medikal. Gamit ang kanyang sariling laban, binibigyang diin ni Doc Willie ang mga mas malalaking problema sa sistema. Sa tingin niyo ba, magiging sentro ng kanyang kampanya ang reforma sa kalusugan? At narito ang malaking balita mula sa mensahe ni Doc Willie, opisyal na siyang tatakbo bilang senador muli. Ang nakakatuwa dito ay sinabi niyang hindi siya gagastos ng milyon-milyon o tatanggap ng donasyon. Siya'y aasa lamang sa kanyang pananampalataya, mga taga-suporta, at sa kanyang misyon na maglingkod. Inihalin tulad niya ang kanyang kampanya sa laban ni David at Goliath sa Biblia. Isang matapang na hakbang, ngunit nagpapakita ito ng kanyang paniniwala na gusto ng mga Pilipino ng pagbabago, lalo na pagdating sa katiwalian at kalusugan. Bihira ang ganitong klaseng kampanya, lalo na sa Pilipinas kung saan madalas ay pera ang umiiral sa eleksyon. Ano sa tingin niyo? Nakakapresko ba ang ganitong estilo ni Doc Willie o magiging hamon ito sa isang sistemang kadalasan ay umaasa sa pera? Isa pang bagay na talagang tumatak sa akin mula sa mensahe ni Doc Willie ay kung paano niya iniuugnay ang lahat sa kanyang pananampalataya. Naniniwala siya na ang kanyang laban sa cancer, mga health scare, at pati na ang kanyang mga plano sa politika ay bahagi ng isang banal na misyon. Ikinuwento pa niya ang istorya ni Job mula sa Biblia at sinabing ang paghihirap ay nagbigay sa kanya ng higit na lakas at layunin sa buhay. Ito ay isang napaka-personal na bahagi ni Doc Willie na siguradong makaka-relate ang kanyang mga tagasunod. Sa isang mundo kung saan madalas ay marumi at puno ng kaguluhan ang politika, ang kanyang mensahe ng pag-asa at pananampalataya ay isang bagay na talagang naiiba. Ano sa tingin niyo? Makakatulong kaya ang ganitong espiritual na paglapit sa politika para sa tunay na pagbabago? Sa kabila ng lahat ng hamon, malinaw na si Doc Willie ay puno ng pag-asa. Naniniwala siya sa pagbabago sa sistema ng kalusugan at politika. Ano ang opinyon nyo? Ibahagi sa comments. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mga bago pang balita.